IWRR, International Web Radyo Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubahan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Titan Lara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa tiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man sa kung saan mang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntan, pakipagtalakayan, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli mga kabayan, pumapaimbulog, sumasalipaw-paw mula sa himpilang IWRR, International Web Radyo Rapido. Tayo po ay napapakinggan sa buong mundo.
pwede ho kayong makibahagi ho sa pamamagitan ho ng ating Facebook Live, live streaming, YouTube channel. I-type lamang po ninyo, International Web Radio Rapido. Magandang umaga, Rapido Ronel. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat at kay Rapido Alan. Magandang umaga po. Mamaya ho mga kaibigan, meron ho tayong surprise guest. O, hindi muna namin sasabihin. Mamaya, may darating ho rito mga kaibigan. Itong darating dito ay mortal kong kaaway. Mortal kong kaaway, darating ho dito sa ating himpilan mga kaibigan. Hindi para mag-away. Mamaya, antabayanan ho ninyo yung ating surprise guest. Kumusta ho kayo? Ay, papalapit na papalapit ho ang transition mga kabayan. In fact, part na ito ng transition. Sabi ko nga ho sa inyo mga kabayan, yung iba hong mga bayan, lalawigan, nagte-turn over na ho. Lalo na ho yung mga hindi ho magkakatunggali, mabilisan ho sa kanila. Yes. Kung yung mayor ngayon ay pag-graduate at yung sumunod, yung nanalo, kaalyado, mabilisan ho ang transition. O ito yung nagawa ko ha, ito yung dapat na ituloy. O bahala ka na kung anong programa mo. O ito yung naiwang kong pera, hindi ko nagastos yan. Yung iba naman, o ito yung utang ko, bahala ka magbayad. Ito yung pinaggamitan ko ng inutang nating milyones. O ito ang dapat mo obligasyon. Ganun ho mga kabayan ko. Pero dun ho sa magkakatunggali na hindi ho bukal sa kanilang kalooban ang pag-turnover, nako, pahirapan ho. Kailangan ho, meron pa ho mamagitan sa kanila para magkaroon ho ng magandang transition. So, hindi ho malimot kung ano nangyari, paano ho natalo. So, yun ang medyo may kahirapan mga kabayan. Iiwan na lamang hong nakabitin ho sa hanger. Iyon hong mga obligasyon at bahala ng dumiskobre. Yun hong susunod na alkalde, susunod na vice mayor, susunod na gobernador, yung mga ganyan mga kaibigan. Ito yung pinag-uusapan ho natin. I am not just referring in Pangasinan mga kabayan ko. Sa buong Pilipinas ho yan mga kaibigan. Sana nga ho, Rapido Ronel magkaroon ng yung maayos na pagpapalitan ng administrasyon. Yes, that is why yung DLG, officer ng mga city at saka municipalities, ay sila ang nagsasaayos niya na kasamang Rapido Alan para magkaroon ng smooth transition ng or turnover ng administration, especially to those who lost in the election. Katulad ng ng Kalasyaw or Santa Barbara. Siyempre magkakatunggali yan talagang nagapi yung incumbent mayors ng Kalasyaw and Santa Barbara. So, dito, I don't know kung paano may isasagaw yung turnover. Baka ang nakikita ko dyan kung masama talaga loob nung natalo, iiwan na lamang niya dun sa munisipyo kung ano man yung mga dokumento. At bahala na yung administrator or yung treasurer, yung secretary na mag-turnover sa kanila. Yun na nakikita ko dyan mga kabayan ko. At doon na lamang madidiscover na may mga discrepancies at doon ho sa iiwan ho mga kabayan ko. With that, siguro, hindi natin po pwedeng iwasan, Rapido Ronel, na magpa-file ng kaso yung mga incoming officers, incoming officials, laban doon sa kanilang pinalitan kapag nakakita ng mga bagay na hindi kaaya-aya para sa taong bayan. Yes, malaking malaking tulong yung Municipal Planning Development Officer, yung accountant, at saka yung Municipal Treasurer kasamang Rapido Alan. Kasi ang gagawin ng kondyan ng munisipyo, si Mayor, tatawagin niya yung atensyon ng bagong pamunuan, siyempre, ng Sangguniang Bayan. Yes. To call up the attention of the former officials who are involved
dun sa mga maanomalya, just in case meron mga maanomalya. Or hindi man maanomalya, kung hindi ho may paliwanag ng tama, bakit may mga nagkabuhol-buhol na mga dokumento. So yun ay dapat somebody will shed light para dito at may paliwanag ho ng tama sa sambayanan. Kaya dito ho sa ating himpilan mga kaibigan, inaabatan ho natin yan. Kasi if you cannot go straight to the mayor's office or even to the Sangguniang Bayan, you can use this radio station, online broadcast as your vehicle para iparating sa kanila kung ano yung paliwanag ho ninyo. Lahat ng bayan ho yan. Binubuksan ho namin ang aming himpilan makabayan para gamitin ho ninyo na bihikulo. Dito ho kayo magpaliwanag. It doesn't mean na nagpapaliwanag ho kayo kay Rapido Alan or Rapido Ronel. Kayo ho ay nagpapaliwanag sa taong bayan. Hindi lamang ho doon sa alkalde na sumunod sa inyo or vice mayor na sumunod sa inyo. Once na kayo ho ay nag-explain, kayo ho ay nagpapaliwanag sa taong bayan kung tama kaya ang inyong ginawa at kung pagkakamali, you have to say sorry. At ito ho ay pwedeng idan ho sa ating palatuntunan. 19 na sandali makalipas ho ang alas 8 ng umaga mga kaibigan. Diyan ho sa Kalasyaw, sigurado ho ito mga kabayan ko sa Kalasyaw. Sigurado. Marami hong makikitang anomalya ho dyan. Ewan ko lang kung madaling pakiusapan si Mayora Mamilin Maya Karamat para hayaan na lamang ho yung anumang pagkakasala nung nauna. Kung hahayaan niya, sa tingin ko, yun ang kasi ang rason eh. Kaya sa komandidato, dahil nakita niya yung kamalian na ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Yes, maraming privilege speeches na kanyang ginawa doon sa Sangguniang Bayan na in-expose niya in-expose ng bagong halal ngayon na mayora na Liga ng mga Barangay President kasi ex-officio yan sa Sangguniang Bayan. Marami siyang mga expose doon sa Sangguniang Bayan through her privilege speeches. Kaya dapat magkaroon talaga ng karampatang hustisya o justice doon sa mga kanilang isiniwalat na allegedly pandarambong at saka korupsyon doon sa bayan. I-specify yun. One by one. Yes. Itatakil yun. Kasi sabi ko nga, what's the use of pursuing her advocacy? In fact, kaya nakuha niya yung press mandate niya, yung talagang yung landslide na pagkapanalo niya dahil doon sa kanyang advocacy of anti-corruption. Kaya ibinoto siya ng taong bayan. Kaya dapat yung mandato niya, dapat talaga gagawin niya. Kung hindi, papabayaan niya yan. Wala pala ito eh. Hindi pala marunong eh. Well, hanggang sa salita lang pala, sabi niya, i-expose niya, sasabihin niya katotohanan, they will prosecute the culprit, tapos ang mangyayari, wala rin pala eh. at saka may Hindi mga... naman maniniwala ang taong bayan kay at incoming Mayor Mamilin Maya Karamat if she will not postro yung plano na pag-prosecute, pagdemanda dito sa nagkasala. Ito nga, kasamang Rapido Alan, yung mayroon pang pending case against the incumbent mayor ngayon, no? Yung natalong mayor, doon sa ombudsman ata, yun ang sinasabi doon sa mga press conferences ni Councilor who's this? Councilor Danole. Ano kaya ang polisiya ngayon ng bagong administrasyon tungkol dito? Pending na yan na pinail doon sa Office of the Ombudsman. Kaya dapat yung mga yan ay talagang dapat matutukan ng bagong administration. Oo. Alam ko naman na itong si incoming Mayor Mamilin Maya Karamat ay tutuparin niya kung ano man yung kanyang naipangako. Magkakaroon ng follow-up mga kaibigan kung nasan na ho yung kaso ho sa ombudsman na na-file. At maririnig din ho ninyo mga kabayan ko kung meron pa hong idaragdag na kaso laban ho dito sa kasalukuyang alkalde, outgoing mayor, mga kaibigan ng Kalasyaw, Pangasinan, itong si Joseph Armand Bauzon. Isa pa, kung hindi ho siya gagawa ng hakbang ngayon, magkakaroon ho ng tsansa para bumalik ho by next election,
by hook or by crook, mangyayari ho yan. Sasabihin sabi nila may kaso ako, wala naman sila napatunayan, wala naman akong natanggap na sumon. At tingnan ho ninyo mga kaibigan itong si Mayor Bona Paraino ng Mangaldan, Pangasinan. Pending pa rin. Pagsalpak ho sa kanya mga kaibigan ay pagsalpak ho ng bagong administrasyon dito ho kay Madam Lambino. Ang sinabi na ho nila kaagad noon mga kaibigan ay pa-filean ng kaso doon sa mga anomalyang nakita. Meron hong nawawalang 40 million ba? Yes. Yung sinasabing nawawala. Somebody filed a case against former mayor and now incoming Mayor Bona Paraino Kambaking. dito sa Mangaldan. Kambaking Kambaking, mayor. yan ang Oo. tawag dito. Pero ang naamoy ho namin mga kaibigan, yun ho nag-file ng kaso, napabayaan naman daw ho. Inaway pa. Well, bidat as it may, nasa jurisdiction na ng ombudsman yon. Kaya, tingnan lang natin, di ba? Kung So, talagang yun nag-file si ay... ombudsman. Na-file sa ombudsman Ang yun. problema, siyempre, ang sabi nung nag-file ng kaso, hindi naman kasi si Mayor It should be the Mayor and the rest ang nag-file ng kaso. Yes. Ang problema kasi, they asked somebody to file the case against the former Mayor or kambaking Mayor Bona Paraino. Yes, but alam naman yun, it's a matter of procedure yun eh. So long as the Office of the Ombudsman have jurisdiction over the case, andun lang yun. Whether or not yung complainant would withdraw later on, that's not matter anymore because the Office of the Ombudsman consider public interest. Oo, pero ito yung sinasabi ko kasi. Ang kaibahan kasi ng you will be asking or sending someone to file a case against the culprit. Ang kaibahan nito ay malaki kapag ikaw mismo ang nag-file ng demanda against the culprit. Of course. Kasi decision mo if you're going to withdraw the case or push through the case. Ngayon, Let the expert... iba yung inutusan. Yes. Ang sabi kasi ng inutusan, inatasan siya. Ni na Secretary Lambino and Madam Mayor Marlene Lambino, yun ang sinasabi niya. He was Ngayon, assigned. pinabayaan nila ako, sabi niya. So, I am contemplating of withdrawing the case. Yes. Sabi niya. So, paano ngayon hahatakin ngayon ni na Secretary Lambino or maybe Mayor just Lambino? like in criminal cases, the complainant would file a affidavit of desistance, execute an affidavit of desistance, just like the case of those drug cases filed against. Kapag nag-withdraw na kasi, once nag-recant ng kanyang statement, you cannot refile that case. Otherwise, papasok doon sa double jeopardy. Well, anyway, let the legal expert on that. Siguro magandang. Abogado naman tayo eh. Oo. Minus bar. Well, anyway, maganda minsan kapanayamin natin at igis natin yung mga abogadong konsehal dito sa bayan ng Mangaldan na nahalal, di ba? Andyan si Atty. Joseph Sira, andyan si Atty. Cabrera. Yung magagaling na yan dahil paliwanag nila kung ano kaya ang kung gusto nila. Ito natatakal lang ho natin mga kabayan ko, napag-usapan ho namin. We are not experts here. Yes. As a matter of fact, sabi ko nga ho, we are also lawyers, minus bar. Oo. In fact, yun ang abangan nyo yung programa na yan at kakaroon tayo dito. So, ito hong nakikita natin, ito napag-uusapan natin, mga kabayan, para magkaroon ho ng mga idea o anumang pagpapaliwanag ho yung mga nakapalibot naman ho ng mga abogado dun sa mga naakusahan at yung mga nag-akusa, Yes. mga kabayan ko. Kung ano ho ang legal position na po pwede hong ihambalos dyan ho mga kaibigan. Kasi ganito kung yung nag-aakusa ay magwi-withdraw siya at ilalagay doon yung sapat na rason is not only misunderstanding, kung naglagay siya ng rason na I was just asked by somebody to do so, iba ho yun, mga kabayan ko. Kasi yung accused ho, mga kaibigan, he or she can also retaliate
by filing a case against those who push or who asked to file the case dun sa tao. Kasi yung nakapag-execute lang na affidavit of complaint dahil sa she was allegedly forced or intimidated or coerced, ay iba yon. Dahil dapat ang affidavit ay voluntarily given yan. Parang yung nag-file ng kaso ganun eh. Ang sinasabi niya, hindi niya pinirman. So nandun na ho tayo mga kaibigan, dun sa withdrawal of the case. Pero I would like to mind the people na kapag withdrawal of a case, pupwede ho mga kaibigan na i-refile ang isang kaso. So it yun. should be affidavit of desistance. I stand to be corrected, attorney. Yeah. Ah. Affidavit of desistance. At affidavit, kung withdrawal, pwedeng i-refile ang pwedeng withdrawal of the case. Parang parang it's just a matter of putting it in the archive. Yes. Na po pwedeng anytime you can put it out from the archive and refile the case. Tatandaan ko eh. Kahit pa paano eh. Sa dami mo ng kaso, talagang matatandaan mo yan. Just like, yung... Tayo naman ho mga kaibigan umapak naman ho dyan sa kursong pang-abogasya. Kaya nga minus bar ho kami mga bayan ko. So ngayon ho mga kaibigan, yun nga, i-compare natin yung Kalasyaw, bayan ng Mangaldan. Ano pa yung mga bayan, pare-parehas yan. Kung ano yung, ngayon kasi ang ideya natin, bagamat may kaso nga against sa kanila. Katulad ng kaso dito sa Mangaldan, ay alam ng taong bayan yan. Ibinutos pa nila yung may kaso. Ibig sabihin yan, politically wise, pinatawad na nila yung nahabla. Pero yung kasong kriminal ay andun pa rin, nakabinbin pa rin. Pero pang politika, dahil inihalal siya, mayroong political judgment decision yung mga tao, parang pinatawad na nila. alam mo kaawa-awa yung mga nanalo during pandemic time. Yun lang ang obserbasyon ko. Kasi pagpasok ko nila mga kaibigan, nanalo sila May 9, tapos first year nila, wala pa nga ngayon, first 8 months, no? Hindi pala. Tama kasi July, August, September, March. October, December, January, February, March. First 8 months, mga kaibigan. Nasa periodo sila ng pagsasaayos ng mga problema at ng gagawing mga proyekto. Inabutan ho sila ng pandemya. So yung pandemya ho, mga kaibigan, for more than a year ay hindi ho nakakilos ang munisipyo pagdating ho sa proyekto. Tumutok ho itong mga ito doon ho sa ayuda. Taking care of the health of the people. At yun hong, yung welfare, pangailangan ho ng ating mga kababayan. Doon ho tumutok itong mga ito. Yes. After nung second year, almost, itong last term o last year of their term, kulang na ho yun para makakita ho kayo ng mga infrastruktura, lalo na, kulang na ho mga kabayan ko. So, meaning, tayo na mga observants, walang nagawa. Ganun ho tayo mga kabayan. In fairness ho, doon sa mga nanalo, na tinamaan ho ng pandemya mga kaibigan, talagang wala kang makikita. Wala kang makikita. Bibihira ho mga kaibigan. Because, yung makikitaan mo ng project in physical, Yes. yung lalo na yung infrastruktura. Sapagkat most of them nag-concentrate talaga dun sa health ng ating mga kababayan. Sa health at saka yung mga food ayuda na pagbibigay yan. ng ayuda sa ating mga kababayan. So, ganun ho ang nangyari din dito sa Mangaldan. In fairness naman ho sa Alambino Administration sa Mangaldan, mga kaibigan. Ang natutuwa ako unang-una sa Alambino Administration ay
yun hong daloy ng trapiko, nalinis ho niya dito sa mga aldan, naging maayos, inilagay ho yung mga pedicab sa tama hong kalagyan, mga tricycle, nilagay ho sa tamang kalagyan. Doon sa infrastruktura, baga matuloy na ho, na-implement pa rin po mga kaibigan. Yun hong na-programa ho ni former Mayor, now kambaging Mayor Abona Paraino. In-implement during the time of itong kasalukuyan, si Madam Marilyn Lambino, mga kabayan. So, that's part of their obligation to implement yung nabinbin o yung naiwan ng kanila hong pinalitan. So, nagtrabaho rin, in fairness, nagtrabaho. Ang sinasabi lang naman kasi, bakit daw hindi magsalita si Mayor sa harapan ng tao kapag meron ho mga alingas-ngas? Bakit daw ho ang laging sumasalag si Secretary Lambino? Siguro ho talagang yun ay nakagawian na ng isang padre de pamilya na tumulong sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Po pwedeng ganun mga kabayan. Siguro na-overlook na rin ho ng ating kagalang-galang na Secretary Raul Lambino yung position niya as the husband. Ano ho? Pero kung titingnan mo, kung maiintindihan niyo lamang ho ninyo mga kaibigan, siya ho ay political advisor for Northern Luzon. So, meaning, pwede naman ho siya na manghimasok actually kung titingnan mo yung kanyang position as political advisor. Hindi lang naman siguro advisor ho sa Malacanang for Northern Luzon. Siguro po pwedeng, kasi asawa din naman niya yung mayor. Siya ang as if the spokesman. Oo, vice governor yung kanyang anak. Yun kung hindi ho namin ipapaintindi sa inyo mga kabayan, talagang sabihin ho ninyo na walang kwenta yung mayor kasi nagsasalita yung kanyang asawa. O pwede hong ganon. Yun ini-echo lang ho natin mga kaibigan, yung mga naririnig ho natin dito ho sa labas ho, mga kabayan ko, ng munisipyo. So, yan walang nagpaparting kasi kay Secretary. Siguro kung may nagparting kay Secretary na ganyan ng pananaw ng ating mga kababayan, siguro tumigil ho siya ng pagsasalita. Kasi every time na meron hong gathering sa mga kaibigan, according dun sa mga attendees, madalas daw ho talagang si Secretary Lambino nagsasalita. Ang importante ho dito mga kabayan ko ay may makikita naman ho kayo na aksyon na ginawa ho ng alkalde. Yun ho bang asawa ng ating alkalde, meron ho ba na itulong sa Mangaldan? Marami. Marami. Dahil sa kanyang political connection through the president, maraming mga projects and programs na na-implement dito. One, for example, is the construction of Police station. Philippine National Police Station doon sa may slaughterhouse. Malaki yun. Because of Secretary Lambino. Yes, yung mga vehicles na pinunta dito, nanggaling doon sa Office of the President. Maraming vehicles yan, bago. Marami. Instead na bilibilhin ng munisipyo, naibibigay na lang dahil sa kanyang kasi political connection, kasi siya nga ang, di ba, ang spokesman for Northern Luzon. Okay, yun mga kaibigan ko, ang nakikita ho namin sa ngayon na kasagutan para dun ho sa mga detractors ng kasalukuyang administrasyon. Dito naman ho sa papasok ho mga kaibigan ako, I am not pro Bona, I am not pro Marlene Lambino mga kaibigan. Hindi ho ninyo narinig na talagang sinasang-ayunan ko ho. Yun hong nangyayari hindi na sa munisipyo. Wala ho kayo narinig sa akin. I did not even lambas the municipal mayor. Ngayon wala ho kayo narinig ho sa akin. During campaign period, hindi ko rin ho binanatan ni Rapido ito nung panalo na alkalde mga kaibigan. Wala ho kayo narinig sa akin. Pinabayaan ko. Di ba? Yes. Kinain natin nagsabong yung dalawa. Yes. Ang nakakatuwa, nakakatuwa at nakakatawa, dadalawa lang ho ang kandidato hong malakas.
Lambino and Parayno ang naglalaban. Meron hong third force, mga kaibigan. Ano pangalan nun? Yung unang nag-file doon sa third force. Nakalimutan ko. Anyway, hindi kasi kilala yun eh. Somebody filed. A third force ho yan, mga kaibigan. So, 3 ho. Pero dadalawa lang ho nababanggit. Yung pala, yung last day of substitution. Biglang lumabas ho, mga kaibigan, umatras ho yung third force for mayor. Lumabas si former PNP Chief General Arturo Lumibaw. So, paglabas ho niya, siya na ho yung third force. Pinabayaan ho niya, nagsabong yung dalawa, mga kabayan ko. Patutsadahan, bakbakan. Wala hong ipinupukol na issue against sa General Lumibaw, mga kabayan. So, go nang go. Hanggang sa humabol ho siya sa rating. Pinapabayaan pa rin yung dalawa. Ang problema lang kay General Lumibaw, honest to goodness, talagang hindi niya kaya yung labanan ng politics this time na pera. The real politics, hindi niya kaya. Iba yung estilo ho ni General Lumibaw. Hindi ho siya bumibili ho ng boto, mga kabayan ko. Sanay na ho yung tao sa bilihan ho ng boto. So, initsapera ho siya, mga kabayan ko. Although lumutang ho yung kanyang pangalan. Pero, inaasahan ho ng mga Mangaldanians na makakareceive ho sila ng grasya mula sa kanyang kampo. Hindi ho siya nagbigay. Siyempre, Naging kulelat. the role on money is the end game of any politics. In fact, dumating sa point, sabi nga niya, dun sa survey, naumusan na niya yung dalawa. Pero dun sa endgame, bigla hong lagapak ho siya, mga kaibigan. At ang inaasahan ho din ang mananalo ho ay si incumbent Mayor Marilyn Lambino. Pero nagulat ho lahat nung lumabas ho, mga kaibigan, na lamang ho si Bona Parayno. Ang campaign battle cry, mga kaibigan, ang campaign battle cry ni Bona Parayno, kapag ako ang nanalo, wala nang huli sa tungit, sa sugal. Ay, okay. Pwede na magsugal. Makikipagtungit daw siya. Yun, sinasabi niya ho sa mga campaign sorties niya. Ano pa? Pwede nang dumaan iyong mga pedicabs Sa highway. sa highway. Kalsada yan, pang-publiko yan. Yan ang mga, bit-bit niya, mga kataga sa campaign sorties niya. Pwede na kayong magtinda diyan sa harapan ng plaza, doon sa mga magtutupig na tinanggal ho doon. Nagtitinda na sila ngayon. Nagtitinda na. Hindi pa nga nakakupo, talagang nagtitinda na ngayon. Kasi nilinis ho yun. Maganda na ho yung harapan, malinis, maliwalas sa mga kabayan. Tinanggal ho doon. Merong a certain portion ata kung saan nilagay. Ibinalik ata, nilagay ata sila sa ilalim sa market. Which is good naman. Kasi ganito, mga kabayan. Kung talagang ang tubig ho ng Mangaldan ay gusto ho ng mga parokyano ng tubig, pupunta ho yan or mag-uutos ho yan doon sa market para bumili ho. Yun ang totoo, mga kabayan ko. Ang punto kasi, ang gusto ho'y nakikita ho sila kasi itong mga nagtitinda, gusto nila yung dadaanan lang sila ng sasakyan doon sa kalsada. Yan ho ay isa sa cause of traffic. Isa sa mga causes of traffic, mga kaibigan. Hihinto yung sasakyan, hindi nabababa yung bibili. Ilang sasakyan na nakaparada ho sa harapan ng plaza, yun ho, nagkakaroon ng bottleneck ho dyan. Kaya tinanggal ho ng kasalukuyang administrasyon yung mga magtutupig ho dyan, hinanapan ho sila ng lugar. Ayaw ata yung lugar. Sarapan ninyo yung tupig ho ninyo. Para tangkilikin ho yan, mga kabayan. Tignan ho ninyo yung lawak Pangasinan pagdating sa tupig.
Ako ho, mga kaibigan, kami ni Rapido Ronel, papasok pa ho kami doon sa looban para dumagit ho ng tubig. Hindi naman doon ang destinasyon namin. Papunta ho kami ng Binalonan, papunta ho kami ng San Manuel or somewhere else dyan sa Eastern Pangasinan. Pero papasok kami doon kasi ayaw ho namin ma-miss yung chance na makabili ho kami ng tubig. Kasi special ang tubig ni Mayor Ricardo Balderas at saka ni Vice Mayor Nelson Gayo. Sana. Samantalang taga-Mangaldan ho kami, mga kaibigan, may tubig naman ho dito. Diyan sa harap ng plaza, meron. Sa tubig tayo dyan, Mangaldan, mag-kasal. Malmalag. Malmalag ne, singa otibakas. Malmalag sa tubig tayo dyan. Pabalag yun. Pero mantakin mo, nung mga previous Christmas, sa December, mayroon tayong Misa de Gallo. Alam mo ba kasamang Rapido Alan, yung mga nagtitinda ng tubig dyan sa harap ng simbahan ay Tagalawak. Mga Tagalawak. Dumadayo sila dito noon na magtitinda dahil nga masarap talaga yung tinda nila. Ano na yan na-train na sila doon sa quality at sa kasarap ng kanilang tubig. Hindi yung walang pandaraya. Kung ano yung ingredients talaga dapat mandatory, ganun ang ginagawa nila ng mga nagluluto doon ng tubig. Kaya masarap. Kaya hinahanap-hanap ng mga ibang-ibang local na turista, in fact. Siguro, one time magkaroon tayo ng trade fair. Yun, maganda yan. Tayo ang magpapa-trade fair. Yes. Kukuha tayo ng permit. So, we will be inviting different municipalities. Yung kanilang mga ginagawa utot. na ito. Ginagawa na nila. Para ipakita yung kanilang mga produkto. At hindi lang yun ang gagawin natin. We'll be inviting other municipalities outside Pangasinan para ipakita, kunwari, ang lawag, anong meron sa lawag. Dadalhin dito. Doon, dyan sa lawag ata, yung bagnet. Bagnet. Yung mga ganon, mga kaibigan. Sa Ilocos Sur, bawang. Bawang. Sa Dadalhin bigan, yung bibingka-bigan. Bibingkang bigan. Dadalhin ho dito, mga kaibigan. Yun ang gagawin natin. Hindi yung buong Pangasinan lamang ho. Sa Pangasinan, siguro ang gagawin ho natin sa Pangasinan ay ilalagay ho natin sa isang kiosk. Di ba? Buong Pangasinan na lang. Kunwari, ikaw magre-represent ng Pangasinan. Maglalagay ka ng longganisa Alaminos. Ilalagay mo dyan, may marka dyan. Tapos, tupig Mangaldan, tupig Lawak, mais San Jacinto, May Santo Tomas. Kasi Mais yun, Santo Tomas. Santo Tomas, Pangasinan, yung mais. tapos talong Villasis. Akala ko talong ng Mangaldan. Bilases. Ay, yung mga ganun, di ba? Ang idea ko kung ganun, kada ganda. probinsya ang imbitasyon. Yes. Dadalhin nila rito. So meron tayong entry para sa kanila in promoting their products o best products. Yun ang gagawin natin. Mangga. Ang mangga, ang sinasabi nila, ang best mangga ay dito ay San Carlos City. Yun ay pero somebody is claiming also na mas best yung kanilang mangga. Saan nga ba yun? Saan lugar yung nag-claim? Yun. So, itong ideyang to, mga kaibigan, gusto kong may saktuparan ho natin. The sooner, mga kabayan ko. Kalde ninyo. Pero still, you voted for her. Paano naman? Talagang maraming nakalinya palagi, araw-araw. Araw-araw, pumipila ho para sa pera. 500 pesos. Yun ho yung sinasabi ho ng mga pumila. At you cannot deny that, Yamamoto, that you did that. Anong atin? Kung naman ho siguro kasama na nga ho yan sa politika. Ang ikaw ay bumili. Dito sa Dagupan, mga kaibigan, sabi ko nga ho sa inyo, hindi ho natin pwede pagkaila Mahal ho ang negosyong politika, mga kabayan. Ito yung pinakamahal. You need to invest $500 million sa Dagupan. You need to invest $500 million para ikaw ay maging mayor. No. This is not to lambas the politicians in Dagupan City.
Sinasabi ho namin yung totoo. Realidad ng politika sa Dagupan City, mga kabayan. Kung ang pag-usapan ho natin ay mayoralty race and vice mayoralty race, malakihan ho, mga kaibigan. Yung mga councilors, kanya-kanyang hatak ng buntot ho yan. Doon sa endgame ng mga councilors, even teammate mo, ilalaglag mo eh. Ikakampanya mo sarili mo. Kasi yung teammate mo, kalaban mo din ho sila eh. Yun ang lumalabas eh. Kasi hindi mo ini-expect na ang team mo ay mananalo lahat. Ang ini-expect mo, nagbibilang ka na mananalo dun sa kabilang team. Ngayon, makikipagagawan ka sa team mo dun sa natitirang islat. So, ilalaglag mo yung teammate mo para ikaw ang umungos. So, kanya-kanyang hatak ho ng buntot pagdating ho sa mga councilors, mga kabayan ko. So, dun sa mayor, eto everybody knows, wala pa hong bigayan, wala pa hong last hour. Gumagastos na ho ng millions ang mga kandidato. Siguro, sa preparation pa lamang, a year before election, hanggang sa dumating yung final Campaign. yung final decision to file their COC, Certificate of Candidacy, mga kaibigan, October. Pumasok na ho yung malakihang gastusan ho yan. So, let's say, siguro 100 million ang nagastos na ho within the time of filing of candidacy up to the campaign period. 100 million na ho ang ginagastos ho yan na magkatunggaling na mayor. Then, doon ho sa pinali ho, 3 days before election, nagkakargahan na ho sa bawat sityo. Umabot ho ng bigayan ho, 3,000. Mayor Brian Lim, 3,000 per vote. Ang bumoto ho dyan, mga kaibigan ko, ay 110,000. Ang registered voters ay 198,000. I stand to be corrected. Pero hindi ho malayo. Pero, ang tama ho, ang bumoto ho ay 110,000. Let's just make it 100,000 ang bumoto. Pag binili mo ng 1,000 per vote, yung 100, mga kaibigan, 100,000, that is 100 million. Times 3, kasi they voted 3,000 per voter. So meaning 300 million, mga kaibigan, doon sa last hour. 300 million. 400 million ho si Mayor Belen Fernandez. 400 million. Allegedly. Wala naman ho aamin dyan. Pero Mayroon pang risk back pag si Rapido Pastor Rick Abilino sabi niya hindi naman sila pumila hindi naman sila nagpunta. Yes. Pero dinala sa kanilang bahay yung pera. Ilan yung sinasabi na dinala ron? Parang 3 kami, 12,000 sabi, 3, 12,000. Di 4,000. Hindi, 4 ata sila. Yung 4,000, 16,000. 16,000. Oh. Hindi naman niya tinanggap. Sinabi kung saan galing. Hindi ko tinanggap, sabi. Pero tinanggap ng anak. Pinakuha doon sa... Di ba? So, yun ho'y patunay ho na nagkaroon ho ng mga bilihan ho dyan. So, sa ngayon ho, mga kabayan ko, inaamin na tinatanggap na ho sa nagiging tradisyon ng eleksyon ho dito ho sa Dagupan City, mga kaibigan, ang bidding. Pera ho yan, mga kabayan ko. Ang laki. So, ganun ho. Ang kagandahan naman dito, mga kabayan ko, pareho namimigay. Pareho namimigay. Hindi yung botante mo na alam ko, hindi ko nabibigyan. Oh. Kung hindi ko bibigyan, kasi butante mo na ngayon,
pag di ko binigyan, Binigyan sa kabila. Wala akong pag-asa para makuha yon. Dapat, kahit na binigyan ng kabila, Bigyan mo pa rin. bigyan mo, baka makonsensya siya. Oo, bigyan mo diba? pa rin. Yun ang nangyari ho dito mga kaibigan ho sa Dagupan City. Ito, pinakikinggan ho ninyo sa buong mundo. Ganyan ho kalaki ang bakbakan dito sa Dagupan City mga kabayan. Dito sa Mangaldan, magkano? 1,500? 700? Hindi ko alam eh. Hindi ako nakatanggap eh. Si Brian ang nakakaalam, si Brian. Hindi ako nakatanggap eh. Ay, hindi ka nakatanggap. Ikaw Hindi din, rin di ako ba? tumanggap. Kahit nadalhin sa akin, isa uli ko, isampal ko pa dun sa magbibigay sa akin kapag nagdala sa akin ng pera rito. Kailangan ko ng pera. Pero ang bilhin mo ang aking dignidad. Huwag na. Hampalusin kita, animal ka. Ako'y nangangailangan ng salapi. Ako'y bumibili ng bigas ko. Bakit di ko kailangan ng pera? Kailangan ko ng pera. Pero pagpapaguran ko ang aking papakain sa aking pamilya, bibilhin mo ang aking dignidad para sa isang boto. Punyeta ka, hambalusin kita. Huwag kang makaapak-apak dito sa akin para ako'y bayaran. Ganun ho yung panuntunan ho natin mga kabayan. Walang bilihan. Pero pag magkaibigan tayo, kahit na pumunta ka araw-araw sa akin at bigyan mo ako ng pera, tatanggapin ko yan. Magkaibigan tayo eh. Huwag mo lang akong bibilhin. Kasi, Padre, Rapido Ronel, sa dami ng prinsipyo na po pwede nating banggitin, we can bend other principles that we have. Di ba? Yes. Pero, do not ask me to break it all. Kukuha ninyo, Huwag naman nun ninyong pababasag sa akin lahat. Mag-iiwan naman ako kahit na isa o dalawa man lang na respeto sa aking sarili. Yun lang ho eh. Kung ang naiiwan ho ay huwag kong ibenta ang aking dignidad, huwag naman, hindi naman ako pokpok eh. Para ibenta pa lahat eh. Hindi ganun mga kabayan ko. So maliwanag ho yan. Okay, we are still on standby sa atin hong guest, mga kabayan ko. Matatagpuan kaya niya itong ating area ng ating guest. I-standby ho kayo at sa ilang saglit ho mga kabayan baka ho yung ating guest ay dumating mga kabayan. Standby lamang ho kayo. Ano po? Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit. Mga kaibigan, Mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sina Itay at Inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, ping-pong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear at iba pa. May mga modernong trophies din na para sa iba't ibang paligsahan.
Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore. Mga kaibigan, nag-confirm ho yung ating guest na siya ho ay darating after 30 minutes. So, we had to end up the first part of our program. After 30 minutes, babalikan ho namin kayo mga kabayan. So, standby ho kayo, ha? I-off namin yung unang portion ng ating programa, then we'll be go back on air after 30 minutes. So, balikan ho ninyo ang mga mga aparato ho ninyo. At malalaman ho ninyo kung sino ho yung ating mortal na kaaway at ngayon ho ay siguro magiging start ng friendship. Ano ho? So, makikita ho ninyo. Standby ho kayo. Yes. Maraming salamat po. Ako po ang inyong rapidista, Rapido Alan Season. Maraming salamat po. Ako po si Rapido Ronel. Magandang umaga po sa kanyang lahat. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR. Umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido.